Dahil na rin sa nadiskubre ni Congressman Sid Ungab na yung inaprubahang final BICAM committee report ay blanco. Lagay lang po natin uli, isentro lang po natin uli ang usapan sapagkat alam mo ninyo ay tila nililihis yung usapan tungkol dito sa expose ni Congressman Sid Ungab at inilahad po ni Pangulong Duterte noong nakaraang Sabado. Ngayon no ay ilang araw na mainit at dapat lang naman na maging painit ng painit ang usapin dito sa blankong Bicameral Conference Committee Report na siya pong naging pundasyon ng ating budget for 2025. Kaya po natin sinasabi na unconstitutional, unlawful, criminal at immoral itong 2025 budget sapagkat napatunayan ulitin ko, ipakita ko na blanco itong mga items na bilyong-bilyong piso ang halaga sa Bicameral Conference Committee Report. At alam ho ninyo, ang unang naglabas ho nito ay walang iba kundi si Congressman Sid Ungab ng Davao. Si Congressman Sid Ungab, para po malaman ho uli ninyo, siya ho ay nagsilbi na veteranong lawmaker, nagsilbing minsan chairman ng Ways and Means Committee ng House of Representatives, naging vice chairman po siya ng Committee on Appropriation at naging 2 beses po siyang naging chairman ng Committee on Appropriation. Yun po yung napaka-powerful na komite diyan po sa House of Representatives sapagkat yan ang nangunguna pagdating sa pag-distribute or allocate ng very limited resources ng gobyerno pagdating sa pananalapi na sila rin ang nangunguna sa paghubog, pagpasa, pagbalangkas ng tinatawag nating annual or taunang budget ng Republika ng Pilipinas. Samahan ko po kayo muna habang kayo po siguro ay nasa daan pa, yung iba baka late ang simula ng araw ngayon at nag-aalmusal pa, yung iba naman ay papasok sa eskwela o kaya sa opisina. Samahan ko po muna kayo upang ituwid natin at ibalik sa sentro itong usapin ng unconstitutional, immoral, unlawful, and unconscionable 2025 national budget. Kaya Sir Faye, BICAM attorney, hindi ka ang may blanco as what you have said. Tama, wala naman pong nagsabi na blanco yung GAA. Wala pong nagsabing blanco ang GAA. Ang nagsabi pong hindi blanco ang GAA, ang Malacanang. At salamat sa Malacanang. Inamin nila na hindi blanco ang GAA because that gives rise to an even more serious question. Sino nagpuno o nag-fill up ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee Report? Sino? Bawal po kasi yun. Mahalagang pag-usapan natin, sino? Bakit hindi blanco yung pinirmahan ni Bongbong Marcos na GAA? Samantalang sa final committee report ng Bicameral Conference Committee, panay blanco po ito. Panay blanco po ito. Ito po yung pundasyon ng ating taunang budget. Ito po pagka rinatipikahan, once ratified, certified, and signed by the members. Ayan po, nakapirma ho lahat This is a public document. Hindi natin pwedeng sabihin we are violating anything here. Pera lang naman ng Republika ng Pilipinas ang linalaman po nito. Bilyong-bilyong piso. Pirmado ho Ayan po, pirmado. So this is the final Bicameral Conference Committee report. Ito po yung nagiging basis ng General Appropriations Bill. GAB po GAB. Iba yung GAB, iba yung GAA. Pag ito po ipinirmahan na, this will be reduced in its final form. Ang tawag po doon yung General Appropriations Bill. At yun po ay isusumiti na sa tanggapan ng Pangulo. At yun, whether pirmahan niya o hindi, pag pinirmahan po, doon lamang nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Labanan po natin ang fake news. Yan ang sabi ng Malacanang. Tulungan natin. Labanan ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang. Tama naman ang Malacanang na labanan ng fake news. Talagang tulungan po natin sila. Wala pong nagsasabing blanco ang GAA. Para malinaw, tama ho,
ang Malacanang. Wala pong blanco ang GAA. Pero maliho ang Malacanang, kaya linalabanan natin ang fake news dahil ang sinabi po, ang inilahad ni Congressman Sid Ungab at ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ang GAA. Kung hindi, ang Bicameral Conference Committee report, magkaiba po yun. Labanan natin ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang labanan ng fake news. Walang nagsabing blanco ang GAA. At dahil hindi blanco ang GAA, doon tayo ngayon nagkakaproblema. Sino ang nagpuno ng mga patlang na ito? Sino ang naglagay ng mga amount o halaga sa mga blankong amount na ito na bilyong-bilyong piso? Mahalaga po nating malaman sapagkat pag ito po'y napirmahan na, tapos na po ito, certified, ratified, and signed by the members of the Bicameral Conference Committee, ito na po yung magiging GAB, yung General Appropriations Bill. Kung merong gumalaw nito, may naglagay na mga amount sa blankong ito yung sinasabi ng Malacanang na malicious. Ito yung sinasabi ng Malacanang na criminal. Pagka po ito'y pinuno ng kung sino man, that is a criminal act. Why? I will bring you back again to Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. All, lahat, appropriation, yung ating taunang budget, shall emanate exclusively sa House of Representatives. Ibig sabihin, tanging ang House of Representatives o mababang kamara ang pwedeng magpamula ng ating taunang budget. Tapos na ho eh. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative mill. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative process. Pag lumabas na sa legislative process, hindi mo na pwedeng galawin ito kahit presidente ka pa ng Republika ng Pilipinas. Bakit? Wala kang otoridad. Tanging ang mga miyembro ng mababang kapulungan lamang ang pinahihintulutan at binibigyang kapangyarihan ng ating saligang batas na bumalangkas at magmula ang ating taunang budget. Pag ito ho ay blanco at may naglagay ng halaga na bilyong-bilyong piso, may pananagutan na agad ang Executive Department. At kung ang GAA na sinasabi ng Malacanang na walang blanco, sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Yan ang usapin. Hindi yung pinakakalat na fake news na yung GAA daw ang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala hong kopya ng GAA si Pangulong Duterte. Wala po siyang ipinakitang GAA. Naroroon po ako nung kami magkakasama. Binalangkas po namin ang legalidad nito. At ito nga ho, ay yung nadiskubre ni Congressman Sid Ungab. Marami pong mga mambabatas na lumalabas ngayon dyan sa mababang kapulungan at tila nagpapabida-bida na sinasabi nila na talaga raw mali ito. Salamat for validating itong aming pinakita. Yung kopya daw na hawak ng mambabatas na yan, pareho nung pinapakita natin. Maraming salamat at for affirming and validating the authenticity of the document that we have presented to the Filipino people. But ang tanong, akala ko ba miyembro ka ng Makabayan Black? Bakit hindi mo pinuna ito? Bakit inantay mo pa ang isang magiting at maisog na Sid Ungab at Pangulong Duterte na maglabas nito? Ngayon, nagsasalita ka na akala mo hindi mo nabasa itong taunang General Appropriations Bill. At kung hindi mo nakita ito, ibig sabihin hindi mo binasa yung taunang budget na pinapasa ninyo. At pag hindi mo binasa, hindi mo ginagawa ang trabaho mo bilang mangbabatas. Yan ang katotohanan. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, may 3 senators nag-deny. Di daw nila napansin na may blanks. Hindi po depensa na hindi mo napansin na may blanco. That is criminal negligence. Hindi dahilan na hindi mo nakita yung napakaraming blanco sa napakahalagang piece of legislation that you pass year in, year out.
taon-taon kayong nagpapasa ng budget. Hindi dahilan, hindi depensa, hindi makatarungan diyan sa Senado at sa mababang kapulungan na sabihin lamang ninyo sa aming mamamayang Pilipino na hindi ninyo nakita ng punong-puno, hitik na hitik sa blanco na nagkakalaga ng bilyong-bilyong pisong, daang bilyong piso actually, daang bilyong pisong halaga ng public money. Again, as I have said the other day during my direct communication with all of you, this is a clear abandonment of a sacred constitutional duty to safeguard every centavo belonging to the Filipino people. Kung hindi ninyo nakikita yung daang bilyong halagang piso, lalong nagdududa ang sambayan ng Pilipino. Bakit kayo biglang nabulag at hindi ninyo nakita itong napakaraming blanco? Hindi na natin pag-usapan yung mismong GAA, makapal po iyon eh. Ito na lamang, itong Bicameral Conference Committee report. Iilang pahina na lang ito. Hindi nyo pa binasa, pinirmahan pa ninyo. So ito dapat ang pinag-uusapan natin. Hindi yung depensa na hindi napansin. That is criminal negligence. Hindi natin pwedeng iwasan yan. At ang mahigit na malaking balita po rito, tinutulungan lang ho natin. Ako, si Pangulong Duterte, si Congressman Sid Ungab, tinutulungan lang ho natin ang Malacanang na magising na kayo po ay pinagluloko ng inyong mga karancho diyan sa House of Representatives at dito sa Senado na miyembro ng Bicameral Conference Committee. Subalit, iba ho ang inyong naging reaksyon. Agaran ninyong sinabing fake news, criminal at malicious at walang blanco sa GAA. Wala hong nagsabi na blanco ang GAA. Ang blanco po itong Bicameral Conference Committee report. At marami na rin nakapagsabi na ito'y blanco. Nandyan nga ho yung miyembro ng Makabayan Black na hindi rin ho nagbabasa ng tao ng GAB o yung General Appropriations Bill na nauuwi sa General Appropriations Act pag pinirmahan ng Pangulo. Ngayon, nagsasalita ho na akala mo siya naglabas nito. Si Congressman Sid Ungab ho ang ating dapat pasalamatan. At si Pangulong Duterte na maisog nagpahayag ng kanyang pagtutol dito sa unconstitutional, unlawful, immoral na Bicameral Conference Committee report na naging na pundasyon o basihan ng ating taunang budget. Alam mo ninyo, natutuwa ho ako na nasusubaybayan ko yung mga mainstream media at yung ibang vloggers na ito po'y sincerely natutuwa ako dahil katuwang po natin sila sa pagtataas o ng antas ng diskurso ng mga usaping panlipunan. Napapag-usapan na po natin ngayon ang budget. Everybody now seems to be interested doon sa budget process. Tama po yan mga kababayan. Dapat tayong makialam, dapat alam natin paano ba linilimbag itong ating taunang budget. Huwag po natin ipagkatiwala sa mambabatas. Nakita naman natin ano ginagawa. Panay blanco. Daang bilyong pisong halaga ng ating pera blanco. Kaya tama po yun, ang budget to ay nagsisimula doon sa panukala ng Executive Department. Sa tanggapan ng Pangulo, nagbibigay po sila ng budget message, nandun po yung National Expenditure Program, at kalakip po noon ay yung budget expenditure and sources of funds. Importante po yun, dahil hihingi ka ng budget sa Kongreso, kinakailangan may mga attachment na ito yung available funds, dito tayo kukuha, ito yung projected revenue, ito yung actual na nakolekta. At pag napunta na po sa Kongreso, diyan na po gagamitin ng Kongreso yung kanilang power of the purse. Kung tawagin, Article 6, Section 24, na tanging sa kanila lamang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Yan po ang ginawa nila. At pagkatapos po diyan, susumiti po nila ito sa Senado. Yung Senado naman ay babalangkasin din yung sinumite ng kanilang counterpart sa mababang kapulungan. Pag natapos na po diyan, normal naman na nagkakaroon ng konting discrepancy sa figure o dun sa mga items na nakalista, kaya po nagkaroon ng Bicameral Conference Committee. But the Bicameral Conference Committee is not and never part of the budget process. Hindi po sila kasali, wala po silang kapangyarihan. Doon unang-una nagkaroon ng issue ng constitutionality at naging unconstitutional itong 2025 budget. Bakit? Hinhijack po
ng Bicameral Conference Committee yung panukala ng executive. Kinuha nila, they have recasted the entire budget proposal at naglabas sila ng kanilang sariling bersyon. Hindi po sila yung Article 6, Section 24 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po ng Article 6, Section 24 ay yung mababang kapulungan, yung mga kongresista. Bakit? Because the assumption and the presumption of the Constitution, the lower house is more representative of the people. Kasi by the district sila, hindi ba? Elected sila by the district. So ang assumption dyan, mas nalalaman nila ano ba yung pangangailangan ng pangunahin ng sambayan ng Pilipino at diretso sila nakikipag-usap sa kanilang mga constituent. Yun po yung magandang assumption ng ating saligang batas. Pero sa katotohanan, hindi po nangyayari yon. Sapagkat hindi naman nakikipag-usap ang karamihan dyan sa mga elitistang kongresista sa kanilang distrito. They are just relying doon sa kanilang kwentuhan siguro dyan sa plenaryo pag sila na lang magkakasama. At pagkatapos po niyan, pag na-reconcile na sana yung mga conflicting figures at mga item na nakalista sa binalangkas na proposed budget, uupo po yung Bicameral Conference Committee. Pero wala po silang kapangyarihang baguhin ang mga amount, ang mga nakalagay na dapat ponduhan o lagyan ng allocation o lagyan ng appropriation. Sapagkat wala pong kapangyarihan, hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee diyan sa ating lawful budget cycle or budget process. Pag natapos po iyan, pipirmahan po nila itong tinatawag na Final Bicameral Conference Committee Report. Pipirmahan ito. Bakit? Sapagkat ito na po yung magiging basihan. Wala nang iba pa. Ito ang magiging basihan at pundasyon. Wala nang iba pa. Uulitin ko walang ibang pwedeng maging basihan o pundasyon ang ating taunang budget bago ito mauwi doon sa tinatawag na enrolled bill o yung General Appropriations Bill kung hindi itong Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report. Ito na po yun. Dito nagkaproblema. Panay blanco. Hindi po ang GAA. Tinutuwid lang natin dahil sabi ng Malacanang, labanan ng fake news ni naman. Pati fake news nila. Wala pong sinasabing GAA ang blanco. Ang problema ay yung Bicameral Conference Committee. So wala pong pagsisinungaling si Pangulong Duterte sapagkat never niyang binanggit na blanco ang GAA. Ang GAA ay puno ng amount. Ang tanong, bakit itong Bicameral Conference Committee na ipinakita at kwinestyon ni Pangulong Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungap ay blanco. So ito ho ang basihan ng ating General Appropriations Bill. Kay Ms. Bebang, para malis ang issue sa GAA, attorney, nag-hearing na naman uli ang TUAD Committee. Huwag niyo pong pansinin nyo, mas malaki po ito. Huwag niyo pong pansinin yun. Eto, dito natin sila singilin. For transparency and accountability. Ang sinasabi po, ang in-expose ni Congressman Sid Ungap ay ang mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee Final Certified and Ratified and Signed Report. Doon na po tayo nagkaproblema. So, malinaw na ho ang sinasabing blanco ay yung Bicameral Conference Committee Report, never GAA. Wala pong nagbanggit ng GAA. Ang nagbanggit po ng GAA ay ang tanggapan ng Pangulo. Salamat, binanggit nila na walang blanco o walang patlang ang GAA sapagkat it only give rise to an even more serious question. Sino ang dapat managot at naglagay ng mga figura o figures or numero o halaga sa mga blankong ito? Definitely meron blanco Dahil hindi po pwedeng blanco ito dahil tatanungin natin sila, paano ninyo nasara yung budget at umabot kayo sa halagang 6.32 trillion pesos? Paano ninyo naabot yung 6.32 trillion pesos total budget for 2025 ng panay blanco ang mga naglalakihan bilyon-bilyong piso, daang bilyong pisong halaga na sadyang iniwan ninyong blanco? Pakisagot, yan ang dapat sagutin. Whether ng Kongreso or ng
Office of the President. Sino nang nagpuno niyaan? Kay third floor studio official, the photo release ng OP na nagre-review sila Marcos is that them filling in the blanks. Yun po ang nagiging suspicion o suspecha ng maraming tao. Natatandaan ho ninyo, meron ho kasing Presidential Communications Office na naglabas na ang pinoproject nila is a working president na nagre-review ng unconstitutional budget over the Christmas or the holiday break, at nung napuno na po nila siguro yung kanilang dapat punuin, naglabas na nung GAB o yung General Appropriations Bill, nagkaroon ng seremonya, may presentasyon, at nung pinirmahan, saka lamang po yan naging tinatawag nating GAA. Para maintindihan po, pati ng ordinaryo nating mga kababayan, kung paano yung ating budget process. Kaya lang po naging GAA yan nung pinirmahan. Dahil kung yan ay hindi pinirmahan, hindi po yan magiging batas. Kung yan ay binito at dapat ay binito dahil nga unconstitutional. Ito ngayon ang tanong. Kung unconstitutional na nakikialam yung Bicameral Conference Committee at tinatawag na third house or third chamber, sino ang bumubuo ng fourth house o yung fourth chamber? There must be a fourth house or a fourth chamber. Bakit ko nasabi yun? Tinapos na po ng third chamber ng Bicameral Conference Committee. Tapos na pirmado aprobado Yung inaprubahan nila blanco. There must be an existing third house of a fourth house or fourth chamber. Sino-sino yung bumubuo ng fourth house or fourth chamber na nag-fill up ng mga blanco, na bumuo ng ating taunang budget, na naglagay ng daan-daang bilyong pisong halaga rito para kayo umabot sa total of 6.32 trillion pesos na budget for 2025. Kay Zara Yu, Attorney, can you please convince PRD na pangunahan niya yung impeachment kay BBM kasi palala ng palala na alam po ninyo, merong sariling discernment at wisdom ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At in time, I'm sure, nag-iisip din yan kung ano ang remedyo dito sa napaka-tahasan at malawakan at trilyong pisong pambubudol na ginagawa sa atin ng Marcos administration. Para po malinaw na natin ito. At yun din yung aking imbitasyon, wag nang hamon, imbitasyon doon sa mga nais magsagawa ng impeach Sara Duterte rally o prayer rally. Ito po, ipagdasal ninyo. Pagdasal nyo rin yung sarili ninyo. Ito, bigyan kayo ng wisdom at gift of discernment. Ito ang ipaglaban ninyo kung ang puso ninyo ay para sa sambayan ng Pilipino. Ito ipaglaban ninyo. Nagpapasa ng unlawful, illegal, immoral, unconstitutional budget ang tanggapan ng Pangulo. Yan isigaw ninyo. Impeach Marcos because this is a culpable violation of the Constitution, a clear betrayal of public trust. Kung kanyang pinirmahan ang GAB at naging GAA nang alam niyang may blanco ang mga final Bicameral Conference Committee report. Atin silang singilin. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Bawal po kasi yun Bawal po kasi yun. At nais kong banggitin yung reporter ng UNTV. Banggitin ko yung reporter ng UNTV, si Asher Cadapan Jr. Yung Asher Cadapan Jr., yung reporter po ng UNTV, salamat sa iyo, nakakuha po siya ng kopya. Kasi Senate beat po yata siya ng UNTV. Nagpadala lang po sa akin ng video yung isang kaibigan at pinakita nga yung report ni Asher Cadapan Jr. kagabi ng UNTV na kanyang binerify, binalidate na yung hawak niyang kopya ng Bicameral Conference Committee na kinuha niya at nakuha niya sa Senado kahapon. Parehas po, punong-puno ng blanco. Punong-puno ng blanco. So sino ngayon ang nagpapalaganap ng fake news? Tinutulungan ko ang palasyo na labanan ng fake news. Tanungin natin sila, sino ngayon ang nagpapalaganap ng fake news? Hindi sinabi ni Pangulong Duterte o ni Congressman Sid Ungab na blanco ang GAA. Ang kini-question nga namin, bakit walang blanco sa GAA? Panay blanco
ang Bicameral Conference Committee report. Ito ba'y hindi alam o nalalaman ng Pangulo bago niya pinirmahan yung GAB? At kung hindi niya ito nalalaman, dapat pa rin ay may managot. Merong nang budol. O kung alam niya po ito, pare-pareho tayong patuloy na binubudol. Yun po yung ating hinihingi sa hakbang ng maisog. Yung transparency and accountability. We all have to be transparent. Ang nakalimutan ho kasi nila, tama po si Pangulong Duterte. Sa gobyerno po, napakaraming kopya ng papel. Napakaraming kopya ng papel. At hindi mo basta-basta mabubutol ang sambayan ng Pilipino. Naglabasan. At ang immediate reaction, wala daw pong blanco sa GAA. Salamat. Salamat at kinumpirma ninyo na walang blanco sa GAA. Amin kayo ngayong sinisingil. Paano ninyo nabuo at walang blanco ang GAA? Panay blanco. Itong basihan o pundasyon ng ating General Appropriations Bill na siyang pinirmahan ng tanggapan ng Pangulo, kaya ito naging GAA. Para po doon sa mga hindi nakakaunawang vloggers, wala naman nung masamang magtanong at mag-aral paminsan-minsan. Nag-google naman po siguro lahat yan kung kulang ang ating pangunawa doon sa tinatawag nating budget cycle or budget process. Unawain niyo muna. Iba po yung GAA. Yung GAA po, batas na po yun eh. Bigyan ko pa kayo ng isang halimbawa. Kunyari po ay merong nagpasa ng isang batas kriminal. At ang kaparusahan ay pagkakakulong ng isang buwan, imprisonment of not less than 1 month to blank. Pwede ho bang maging batas yun? Iiwan mo doon sa husgado kung hanggang kailan pwedeng makulong. Yung mahahatulan sa bagong batas kriminal na yan, ganyan po ang implikasyon nitong 2025 GAA. Kaya Nico Fuentes, lumilitaw na mas prudent. Hindi po mas prudent si Pangulong Duterte. Siya po'y talagang prudent. Very, very prudent. At hindi natin maikumpara sa kasalukuyang namumuno ngayon sa Malacanang. Hindi po totoo that they are very prudent in planning, programming, budgeting, and spending our very, very limited fiscal resources. Ito ba'y prudent? Ito ba'y pagiging masinop, maingat, at pagrespeto sa pera ng sambayan ng Pilipino? Dapat merong managot. Pag-usapan natin ito. At ang dapat po kasi nagpapaliwanag nito ay yung mga miyembro ng komiting ito. At sinasabi yun, narinig ko yung paliwanag ng isang senador. Basta't nakita daw po niya, pinirmahan niya at binilinan niya yung staff niya na tingnan, baka may mga blanco pa. Kahit po yun, hindi mo pwedeng gawin. Ang trabaho ng senador pagdating sa budget, hindi mo pwedeng i-delegate sa staff mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa staff mo, ikaw na magpuno. Kung may blanco dyan, bahala ka na. Basta't napirmahan ko na yan, magbabakasyon na muna ako. Meron ho kasi isang senador na nagsasabi, tinitingnan naman daw ng mga staff niya yan. Hindi trabaho ng staff mo ito. Malinaw din po rito eh. Nakasulat po dito, may omnibus motion po sila. Dito nakalagay. Po, itong bahaging ito. Ang nakalagay po dito, na yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance are authorized. Binibigyan ho nila ng kapangyarihan na to correct typographical, grammatical, or printing errors. Tatlong bagay lamang yan. Typographical, grammatical, or printing error. Typographical, nagkamali po siguro ng spelling. Yung grammatical, mali po yung grammar. At saka yung printing error. Yun lamang mo yun. Kung pangit ang pagka-print, i-correct ninyo, i-print ninyo ng maganda. Pero wala pong otoridad ang mga staff ng mambabatas, ng senador, na punuan po ito. Again, that is an abandonment of a sacred constitutional duty na hiningi ninyo sa amin nung nanghiram kayo ng mandato na maging senador, na inyong babantayan ang kaban ng bansa at poprotektahan ang pera naming mga Pilipino. Hindi mo pwedeng ibigay yan sa staff mo. Di magpalit na lang kayo, yung staff mo na lang ang senador, ikaw na lang ang staff niya. Kasi ayaw mo namang gawin yung trabaho mo. Yan na ho ang implikasyon ng mga sinasabi nila. So, yung mga larawan po na nagtatrabaho sila nung bago magpasko, nung kapaskuhan at bago magbagong taon, yan po ay lalong nagbibigay ng maraming katanungan.
Ano ba ang inyong tinatrabaho noong mga panahon na yon? Ano ba ang inyong kinukumpuni? Pinupunan niyo ba ang mga blanco dito sa final bicameral conference committee report bago pirmahan o bago ninyo ipapirma ito sa Pangulo ng Republika? Yan ang katanungan. Kaya minsan na rin po kasi akong galing diyan sa tanggapan ng Pangulo. Talaga ho kasi, to be fair, kinakailangan talaga gumagawa ng complete staff work ang mga staff ng Pangulo at nagagawa ng due diligence. Hindi tayo pwedeng papirma-papirma lang ng kahit ano. At ito lang pa yung panagutan. Tinutulungan ho namin kayo na sa inyong panawagang labanan ng fake news. Labanan natin ang fake news na GAA ang iprinisinta ni Pangulong Duterte. Wala po kaming iprinisintang GAA. Ang pinakita po namin ay itong final form at approved, certified, and signed at released. Importante sa lahat, released. Itong final bicameral conference committee report na siya nga pong naging pundasyon ng ating taunang budget for 2025 kahit unconstitutional. So yung mga larawang ipinakita ng Presidential Communications Office projecting that we have a working president, ano yung trinabaho nyo? Pagpuno nito, ano yung trinabaho ninyo? Hinihingi po at humihingi ng paliwanag ang sambayan ng Pilipino. Kailangan nating sagutin ito. Nasagot po natin yung fake news, linabanan natin, tinulungan natin ang Malacanang, tinuwid natin. Yung lying, alam na po natin. By now, alam na po natin kung sino ang sinungaling at nagsinungaling at patuloy na nagsisinungaling. Natama na po natin yan. Yung blank amount, hanggang ngayon naniningil po tayo ng paliwanag. Bakit blanco? Sino ang nagpuno ng blanco? Meron ba tayong hindi nalalaman na existing fourth chamber or fourth house? At sino-sino ang bumubuo nito? Sapagkat pag may fourth chamber or fourth house, higit po itong makapangyarihan sa regular House of Representatives. Higit po itong makapangyarihan sa regular na Senadong ating kilala at nalalaman. Sapagkat sila po ang may kapangyarihang nagpuno nito. Kahit po wala silang kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas, nalagyan po nila ng halaga ng 100 bilyong piso para mauwi tayo sa 6.32 trillion pesos na taunang budget. Babanggitin ko uli tanungin niyo po yung inyong mga anak na nasa elementary. 1 plus 1, kayang-kaya nilang sagutin yan. 2 plus 2, kayang-kaya nilang sagutin. Mag-advance po tayo. Kung may anak po kayo sa kolehiyo, o kaya kayo na mismo, o kahit yung mga magagaling sa science, yung magagaling sa math, yung mga henyo, tanungin lang po ninyo sila, basic question, kung talagang magagaling to mga to. 3 plus blank, alamin po niyo kung anong sasagot nila. 3 plus blank, baka ho sagutin kayo, 3 plus blank, ang halagang lalabas sa bibig nila ay 6.32 trillion pesos. Ganun po nangyari para simplihin po natin ang paliwanag dito. May nabasa po ako, slam dunk ang ebidensya. Slam dunk po talaga ito. Hindi pa pwedeng itanggi. At ulitin ko may mga yung isang nagsasalitang kongresista, akala ko ba'y miyembro ka ng Makabayan Black? Bakit hindi ka nanguna sa paglantad nito? Nasaan ang puso mo para sa bayan? At hindi mo man lang ma-acknowledge na ang naglabas nito ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sumasakay sa issue dahil ayaw maiwan sa pansitan. Wala namang masama ron. Lahat ng Pilipino dapat pag-usapan ito. Subalit, tanungin din natin siya. Bakit hindi mo nakita ito? Mambabatas ka Kamo, membro ka ng Makabayan Black Bakit hindi mo nakita ito? Hindi ka rin ba nagbabasa ng mga pinapasa ninyong batas? Bakit hindi mo nakita ito? At kung nakita mo ito, bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi mo linabanan? Bakit hindi mo kinondena? Bakit hindi mo kinontra? Sisingilin ka rin namin sapagkat hindi ka totoong ang puso makabayan. Yung miyembro ng Makabayan Black, salita ka ng salita. Bakit hindi mo ito kinondena? Bakit hindi mo ito inilabas? Bakit ngayon ka lang nagsasalita kung hindi inilabas ni Congressman Sid Ungab at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte?
At doon naman, sa mga propagandista ng Malacanang, ang kondinahin po natin ay yung malisyoso at kriminal na fake news. Tama. Tama. Kaya nga po tinutama natin, tinutuwid natin. Sinesentro natin yung usapin at usapan. Subalit, do not shoot the messenger. Bakit ninyo sinisiraan si Pangulong Duterte? Inilabas na nga niya yung kanyang slam dunk evidence na talagang hitik sa korupsyon ang 2025 budget. Ituwid po natin, huwag tayong magpagamit. Itong mga propagandista ng Malacanang, ito pag-usapan natin. Ang tanong, sino nagpuno nito? Isa, dalawa, tatlo, apat na tao? Ano ang otoridad nung apat na taong yan na punuan nito? Wala ko kasi talagang kapangyarihan. Pag lumabas na sa Kongreso, hindi pwedeng pakialaman ng Executive Department kahit isang sentimo sa naging panukala ng Kongreso. Kahit napakapangyarihan, kahit makapangyarihan ng Pangulo, wala po sa kapangyarihan niyang pakialaman yung appropriations bill kagaya nito. Dapat yan isinoli niya sa Kongreso kung hindi siya sang-ayon. Ngayon, kung merong naglagay ng mga halaga, bilyong-bilyong piso, daang bilyong pisong halaga, sa mga patlang at blankong ito, yun ang dapat nating panagutin. Inyong ipakilala, inyong ilantad. Yan ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung sasabihin agad na fake news. Paano naging fake news? Fake ba to? Ulitin ko shout out kay Asher Cadapan Jr. ng UNTV for getting a copy similar to what I'm showing you now mula sa Senado. At kanya ring sinabi na parehas na walang laman, walang halaga, blanco, yung mga ipinakita namin nung Sabado pa ng gabi sa hawak niya kahapon. Yan ay pinatunayan mismo ni Asher Cadapan Jr. ng UNTV. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-validate ng aming pinakita. Maraming salamat kay Pangulong Duterte sa iyong maisog na paglalahad ng katotohanan at kay Congressman Sig Ungab. Alam mo ninyo, just a side story, doon kami po'y nagpupulong nung gabing yun, nung nakita ni Pangulong Duterte, talagang nagalit, nakita ko nagalit si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, obligasyon ng kahit na sinong Pilipino na makakahawak nito at makakakita nito na ibulgar. Because this is criminal. Kaya nga yung tinatanong natin doon sa miyembro ng Makabayan Black, bakit ngayon ka lang nagsasalita nung inilabas ni Pangulong Duterte itong kulang-kulang na unlawful, illegal, immoral na Bicameral Conference Committee final report? Bakit ngayon lang? Ikaw ang miyembro ng mababang kapulungan ng Kamara. Dapat noon mo pa kinundina kung totoo na ang puso mo ay para sa bayan. Kung totoo na ikaw ay makabayan. Sa mga fact-checkers, tahimik. Shout out din sa mga fact-checkers, napakatahimik ninyo. Wala na hong remedyo to. Huwag nyo nang ispinin. Wala po, hindi ka ispin-ispin ito. Yung mga fact-checkers, ayan po, nasa harapan ninyo, nakakabingi ang inyong katahimikan. Bakit? Kasi si Pangulong Duterte ang maisog na naglantad nito. Kasi si Congressman Sig Ungab ang nakadiscovery nito. Kaya ayaw ninyo itong sundan. Yan ang katotohanan. At bukod sa fact-checkers, yung mahilig mag-rally na impeach Sara, ito ang inyong ipagralihan. Impeach Marcos. Bakit hindi ninyo malabas sa bibig ninyo na ito'y talagang ka-impeach? This is a clear culpable violation of the Constitution. This is a clear betrayal of public trust. Malinaw yan. Yung inyong mga political persecution na sinasabing confidential fund, 6.32 trillion pesos ang nakataya dito. And this is criminal. Tama si Pangulong Duterte. Kung sino man ang nagpuno ng mga halagang ito, falsification po yan. Bakit? Final at complete report na po ito Ibig sabihin, kung sino man ang susulat dyan, sundan natin yung nagiging palusot ng isang senador
na pinasilip daw niya sa kanyang mga staff at siguraduhin walang blanco. Kung mga staff ninyo ang naglagay ng halaga rito, criminally liable ang mga staff ninyo. Bakit? Wala silang otoridad bilang mga mambabatas at miyembro ng third chamber na isa ring illegal at unconstitutional na tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Wala po silang otoridad na punan ang mga blanco rito. So kawing-kawing na kaso na po ito. Romulo D. Mansanto, lantaran na, Attorney Vic. Tama po, lantaran, sukdulan ang pambubudol. Kay Ruth Simas, salamat sa iyong pagsunod. Kay Elsa Palabrica Lapis, maraming salamat. Kay Jenena Coralde, maraming pong salamat. At ganun din, pwede ba ibalik ang tinanggal na budget sa GAA sa isang ahensya? Iniutos daw ni Marcos ibalik yung tinanggal sa PNP. Wala akong kapangyarihang mag-budget ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas eh. Unang-una, alam mong sablay yung pinirmahan mo pa. Kaya nga yung panawagan noon, dapat ibinalik mo na lang, binito mo na lang at nag-operate ka na lang sa isang re-enacted budget. Although, yung 2024 budget to, unconstitutional din yun ha, dahil mula sa original na panukala ng Executive Department na 200 billion plus lamang ang program appropriation, nauwi ito sa around 800 billion. Bakit? Tinira na naman eh. Kinana na naman, minaniobra na naman ng Bicameral Conference Committee noong 2024. Pero mas malalaho ito. Higit na po silang tumapang with impunity na. Wala na. Ang budget po natin, blanco. Tama si Pangulong Duterte, blank check. Bahala ka kung magkano gusto mong gastusin, basta pipirmahan namin yan. This is akin to or similar to issuing a blank check. Ito po ang katotohanan. Ito ang dapat natin pag-usapan. Kay Catherine Bulan, good morning, magandang umaga rin. Kay Leon Aldacay, magandang umaga. Kay Madison Betancourt, nasa DNA ho talaga, Madison, nasa DNA, nasa dugo nila. Kay Rodolfo Labaton Jr., kay Susan Martinez, kay Sheila Ibasan, at kay Nel Dalen. Checkmate silang lahat. Tama po yung term ninyo. I like your term. Checkmate. Checkmate na po dito. Yung mga fact-checkers, do something for the country. Minsan naman gumawa kayo ng kaunti para sa bansa. Do your fact-checking. Gumawa naman kayo. Para sa bansa naman. Para sa bansa naman. Lantaran na po tayong linoloko eh. Lantaran na po tayong binubudol. Araw-araw tayong binubudol. Gumawa naman tayo ng para sa bansa. Unahin naman natin ang interes ng bansa. Kawawa naman tayo. Kawawa naman yung mahihirap. Kawawa naman yung kabataan Pilipino. Makikita natin kung paano tayo sinasalaula. Nariyan na kinuhaan ng 60 billion ng PhilHealth. Nariyan na kinuhaan ng 50 billion ng Land Bank. Nariyan kinuhaan yung 25 billion ng Development Bank of the Philippines. Nariyan na kinuhaan ng 117 billion pesos ang PDIC, ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Nariyan na binigyan ng zero budget o appropriations ang PhilHealth ngayong taon. Sukdulan. Subalit hindi po sila nakontento. Kailangan tayong kumilos na. Labanan natin ito. Tahas ang pambubudol. At grabe po yung guts at gal at yung temerity nung nagsabing fake news. Anong fake dito? Mismong reporter na ng UNTV na hindi namin kilala, yung Asner Kadapan Jr. Sinabi niya pareho yung kopya na hawak niya, na kinuha niya mismo sa Senado, panay blanco. Hindi kakayaning ipaliwanag ito legally. This is criminal negligence in full display. At kahit na sinong mambabatas, ang sasabihin hindi niya nakita, hindi mo nakita. You were not doing your job. You were not faithful sa iyong oath of office. Na magsisilbi ka ng tapat ng naaayon sa saligang batas. Tapat ba ito? Paliwanag ninyo, katapatan ba ito sa sambayan ng Pilipino? Kinakailangan itong pinag-uusapan natin. Hindi pwedeng sabihin na utusan ko sa staff ko, bantayan yan. Magpalit kayo ng trabaho ng staff mo. Siya gawin mong senador, mag-staff ka na lang ng staff mo. Kasi hindi mo ginagawa yung trabaho mo eh. Hindi ho tayo sa nakikipag-away. Ayaw natin ng away. Subalit, hindi ko masisikmura na linoloko ninyo ang mamamayang Pilipino.
pinagkatiwalaan kayo, pinairam kayo ng mandato, gawin naman ninyong tama yung trabaho nyo. This is a very important piece of legislation. Mahalaga ito. Budget ito eh. Bakit? Pagdating sa mga ayuda ninyo, aprobado. Bakit pagdating sa hearing patungkol sa mga ayuda ninyo, present kayo? Bakit pagdating sa final four ng Bicameral Conference Committee, blanco, pirmado pa rin ninyo? Yan ang ating dapat panagutin. Pagdating sa mga unprogrammed appropriations or pet project ninyo, sa PDAF ninyo, pork barrel ninyo at ayuda budget ninyo, nakabantay kayo. Bakit pag interest na ng mamamayang Pilipino, nagtutulog-tulugan kayo? Singilin po natin mga kababayan. Singilin po natin. I know many people will become upset because of what President Duterte, Kong Sid, and I was part of those who revealed this one. Maraming magagalit. At marami ho nagsabi sa akin, baka pagtulong-tulungan ka niyan sa kanilang mga balwarte, hindi ka tulungan, hindi ka iboto. Hindi na po eleksyon lamang ang nakataya rito eh. Kinabukasan na po ng sambayan ng Pilipino. And it is my duty, in my humble capacity as a lawyer, na ipaliwanag sa inyo, pasimplihin at dalhin ang mga mahalagang usaping panlipunan kagaya po ng pambubudol na ginagawa sa atin ng administrasyong ito. Alam kong maraming kagaya ko na nanonood at nakasubaybay, galit na rin ho kayo. Hindi po namin kaya ng kamilang. Magtulong-tulong po tayo. Maisog ng linahan ni Pangulong Duterte ang anomalyang ito. Grabe ho ito. Grabe ito. At hindi may tatanggi ito dahil recorded po yung kanilang signing, di po ba? Isang nakadecorate pa yung Malacanang signing. Ito po pinirmahan nila, blanco. Ating tanungin, sino ang nag-isip na iwanang blanco ito? At higit sa lahat, sino ang nagpuno o nag-fill up ng mga blankong ito? Kinakailangan malaman natin, panagutin natin, criminal po iyan. Hindi pwedeng walang naglagay niyan. Dahil tama naman yung Malacanang eh. Tama ho yung Malacanang. Wala akong blanco sa GAA. Pero nakalimutan nila, dahil salita sila ng salita, tanungin natin, sino nagpuno ng mga blankong ito para hindi naging blanco ang GAA? Alam ninyo, pinirmahan ninyo eh. Wala akong nagsabing may blanco ang GAA, wala nagsabi. Wala akong nagsabing may blanco ang GAA. Ang sinasabi natin, panay blanco, itong final document na naging pundasyon ng GAA. And banggitin ko lang din, sinabi sa akin kanina na nagpahayag ng salita si Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya na hindi siya pumirma at nakita din niyang blanco ang Bicameral Conference Committee report. So, yung isang nagsasabing siya ay miyembro ng Makabayan Bloc, wag na ho nating lansihin muli ang Pilipino. Hindi po makabayan ang puso nyo. Inantay nyo pa si Pangulong Duterte, inantay nyo pa si Congressman Sid Unga bago ka nagsalita. Pero kung hindi inilabas ito ng maisog na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ka namin maririnig. Kabahagi ka rin ng malaking conspiracy. Kabahagi ka rin ng malaking cover-up. Yan ang katotohanan. So maraming salamat kay Congressman Sid Unga ba? Congressman Sid, you did the Filipino people a very big favor sa paglabas mo nito. Huwag ka masiraan ng loob, huwag mong pakikinggan yung mga bashers. Hindi yan magtatagumpay. Yung salita nila na fake news, over a slam dunk piece of evidence. Wala po silang panama dito. At kaya ho may mga record, may minutes po lahat ng transaksyon sa gobyerno na kasing selan at kasing halaga nito. Dahil hindi po inosenteng papel ito, ulitin ko, may evidentiary value ito. At ang unang evidentiary value nito, pag dumating na po sa Korte Suprema yung isang petisyon o maraming petisyon challenging the constitutionality of 2025 budget, mahirap naman i-dismiss na lamang basta ng Korte Suprema ito. Andyan na po yung ebidensya, mismo pirmado ng miyembro ng Bicameral Conference Committee report. At hindi po totoo, isa pang fake news. Hindi po pwedeng sabihin draft ito. Kailan pa inaaprubahan ng draft? Tanong po nyo, doon sa sinasabing draft ito,
bakit kailangang aprubahan ang draft? Draft nga eh. Ang draft, pwede mong gusutin, tapon diretso sa basura. Kasi nga, draft. Ito po hindi draft. Aprobado po ito, pirmado. Yung chairman ng Senate Finance Committee, pirmado rin ng chairman ng House Committee on Appropriation. Pwede ba draft yan? Ito po ang naging pundasyon ng ating budget. So mga kababayan, kaya po tayong nagmabuti uli na humarap sa inyo ngayong araw para pag-usapan natin. Ang layunin po natin ay ibalik sa sentro yung usapin. Huwag po tayong lumihis, huwag tayong magpadala doon sa mga maling naratibo at yung mga sumasakay sa usapin at tila gusto nila gawin yung pang-hijack ng Bicameral Conference Committee. Not for anything, dahil ang dami pong mga salita na hindi mabubuting ibinato kay Pangulong Duterte. Not that he mind. Hindi matibay si Pangulong Duterte. Linalagay ko lang sa sentro muli ang usapin. Ito po ay maisog na inilahad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito pong pagbubunyag na ito ay nagawa dahil din sa maisog na Congressman Sid Ungab. Sila po ang ating pasalamatan. At yung nagpapakilala na siya'y Makabayan Black, wala pong puso para sa bayan yun. Hindi po yun magsasalita kung hindi na ilabas ito ni Pangulong Duterte. Huwag po tayo magpapalinlang. At hindi po rason, hindi po dahilan, at hindi po legal excuse na hindi nila nakita na may mga blanco. Milyong piso ng budget mula sa pera ng Pilipino ang kinukuha nyo. Magbabasa lang kayo ng panukala ninyong sariling panukala po nila ito eh. Hindi nyo pa binabasa. Ano ginagawa nyo sa Kongreso? Ano ginagawa nyo sa Senado? Iaasa ninyo sa mga staff ninyo? Titing ko, magpalit kayo ng trabaho ng staff nyo. I-promote mo yung staff mo. I-demote mo sarili mo. Siya gawin mong senador, ikaw mag-staff ka na lang nung staff mo magiging senador. Yan ang dapat nating gawin. Huwag po tayong magpapadala, huwag tayong magpapalinlang, at huwag tayong susunod sa maling naratibo. Again, I am just here to relate to you information na makatotohanan, makabuluhan, at pinipilit ko pong pasimplihin ang ating mga usaping panlipunan. Marami pong nagme-message, hindi ko lang po talaga mabasa lahat dahil napakahalaga po ng ating binabalangkas na issue ngayon. At kay Sam, bakit daw po sabi ni Bongbong na nagsisinungaling daw po si Tatay Digong? Sapagkat nagsinungaling sa kanya yung nag-feed sa kanya ng maling impormasyon. Kaya mali-mali din yung kanyang ginagawang pagpapahayag. Ang sinabi sa kanya nung kusino man, may blanco daw po sa GAA. Hindi naman GAA ang sinabi. And simula nung naituwid natin na hindi naman GAA ang pinakita, kundi yung naging basihan ng GAA, tumahimik po sila. At kung ano na ng paliwanag ngayon ang linalabas ng mga mambabatas sa Senado, ang Kongreso tahimik pa rin, except yung isa hong sumasabay lang sa usapin na hindi naman talaga makabayan at walang puso para sa bayan. So, ito po'y gagawin natin patuloy, susubaybayan po natin ito. Maraming salamat po at pinahintulutan ninyo kong patuloyin sa inyong bahay, sa inyong tanggapan, sa inyong sasakyan at tunasan man po kayo. Sa lahat po ng Pilipino sa mga bahagi ng mundo, maraming salamat. Pagmalasakitan po natin ang ating bansa. Pagmalasakitan po natin ang mamamayang Pilipino. Ngayong 2025, magkaisa po tayo, magsama-sama po tayo, labanan natin ang korupsyon. Dahil pag tayo nagsama-sama at nagkaisa, ngayong 2025, posible ang pagbabago. Pumuli ang inyong kasama, si Attorney Vic Rodriguez.